Ilog Pasig. Sa ilalim ng anino ng mga nagtataasang gusali ng Makati at ang lumang ganda ng Intramuros, ang malaking ilog na ito ay tila payapa kung titingnan mula sa malayo. Ang mga barge, ferry boat, at maliliit na bangka ng mga mangingisda ay laging naglalayag dito, ang ugat ng ekonomiya ng Maynila. Ngunit kapag lumubog na ang araw at binalot na ng dilim ang lungsod, o sa mga madaling araw na balot ng makapal na hamog gaya ngayon, ipinapakita ng ilog ang tunay nitong anyo. Isa itong malaking libingan na lumalamon ng maraming sekreto. Tambakan ng basura, mga bagay na itinapon at huling hantungan ng mga bangkay. Sa isang liblib na bahagi ng Baseco Compound, sa gitna ng mga bakawan at tubig na hindi masyadong pinupuntahan ng tao, may isang lumang bangka na nakatigil doon. Hindi lang ito basta bangka, mas tamang tawagin itong isang lumang bahay kubo na nakalutang sa tubig. Gawa ito sa kinakalawang na yero at lumang kahoy na puno ng lumot. Lagi itong tumutunog ng kikriik. Kriik sa tuwing hinahampas ng alon. Iisa lang ang nakatira dito. Ang pangalan niya ay Manggorio. Si Manggorio ay nasa edad 40 mahigit. Pero mahirap hulaan ang tunay niyang edad dahil sa itsura ng kanyang mukha. Ang kalahati ng mukha niya ay tila nalusaw ng apoy, kulubot at nakakatakot tingnan. Pango ang ilong at laylay ang labi. Ang pinakamasaklap, hindi siya nakakapagsalita. Isa siyang TPP na ang tanging nagagawang tunog ay ia. Lang. Ang tanging trabaho niya sa buhay ay sumilo ng mga bangkay na lumulutang sa ilog. Hindi siya gusto ng mga pulis Maynila, pero gamit na gamit siya ng mga ito. Dahil mura siya maningil. Ang mga pamilya ng mga biktima ay lumalapit din sa kanya para hanapin ang kanilang mga nawawalang kaanak. Ang tawag sa kanya ng mga tao ng palihim ay buwitre ng Pasig. Pero hindi niya iniinda yon. Para sa kanya, ang mga bangkay ay hindi nakakatakot. Ang mga bangkay ay maganda, tahimik, at masunurin. Gaya ng nakagawian ngayong umaga. 4:00 ng madaling araw, nagising si Manggorio. Napakalamig ng tubig sa ilog. Nakaupo siya sa unahan ng bangka habang humihigop ng mainit na kape. Sa tabi niya ay ang mahabang kawayan na may nakakabit na kawit na bakal sa dulo. Iyon ang kanyang sandata, ang kanyang kabuhayan, at ang kanyang mahabang kamay. Sa gitna ng hamog, tinitigan niya ang mga bagay na inaanod. Troso, water lily, boat ng plastic. Biglang kuminang ang mga mata ni Manggorio. Isang bagay na hindi kahoy. Isang bagay na hindi water lily. Maayos itong inaanod ng agos. Maputla ang kulay nito. Dinampot ni Manggorio ang kawayan. Sanay na sanay ang galaw niya. Dahan-dahan niyang isinagwan ang maliit na bangka papunta sa gitna. Malakas ang agos, pero kabisado ni Manggorio ang ilog Pasig. Hindi niya nilalabanan ang agos, sinasabayan niya ito. Paglapit niya, pinatigil niya ang bangka. Kumpirmado. Bangkay ng tao. Nakadapa. Ang buhok ay nakalatag na parang lumot. Ang likod ay maputi at makinis na parang gawa sa kandila. Bangkay ng babae. Umangat ang gilid ng labi ni Manggorio. Hindi malaman kung ngiti ba o ngiwi. Iniabot niya ang kawit para sumabit sa damit ng bangkay. Sabit. Hindi dumikit ang bakal sa balat. Sa damit lang. Maingat siya, parang ayaw niyang masaktan ang patay. Hinilan niya ang bangkay sa gilid ng bangka. Gamit ang dalawang kamay, binuhat niya ito sa ilalim ng kilikili. Hop! Puwersado siya. Mabigat ang bangkay dahil puno ng tubig. Pero malakas si Manggorio. Ang mga ugat sa braso niya ay pumutok sa tigas, at matagumpay niyang naiahon ang katawan. Blag! Tumihaya ang bangkay sa sahig ng bangka. Umiugoy ng kaunti ang lumang bangka bago tumigil. Lumuhod si Manggorio sa tabi ng bangkay. Inilawan niya ang mukha nito gamit ang flashlight. Napakaganda! Kumabog ng mabilis ang puso ni Manggorio. Karaniwan, ang nakukuha niya ay bloated na, kinain na ng isda, o wala ng mukha. Pero ang babaeng ito, parang kani-kanina lang namatay. Maputla ang mukha pero maganda pa rin. Nakapikit.
Kulay ube ang labi pero maayos ang hugis. Nakasuot siya ng mahabang pulang bestida, red silk dress. Dahil basa, nakadikit ang tela sa katawan na lalong nagpaseksi sa kanya. Ang mga daliri niya ay mahahaba at may red nail polish. Hinaplos ng magaspang na kamay ni Manggorio ang mukha ng babae. Napakalamig. Parang yelo. Pero ang lamig na iyon ay init para sa kanya. Ang mga babaeng buhay, kapag nakikita siya, ay sumisigaw, nandidiri at tumatakbo. Pero ang babaeng ito hindi tumatakbo. Tahimik niyang tinatanggap ang haplos niya. Kanya ang babaeng ito. Ah! Ah! Ungol ni Manggorio sa tuwa. Hinawi niya ang basang buhok ng babae. Ayon sa batas, dapat siyang dumaong sa pampang. Tatawag siya sa istasyon ng pulis, may luma siyang keypad phone. Tapos dadalhin ang bangkay sa punerarya para magkapera. Pero, iba ngayon. Masyadong maganda ang bangkay na ito. Ang mga nasa morgue, operahan siya. Hihiwain ang tiyan. Aahitin ang buhok. Hindi pwede. Hindi siya papayag. Tumayo si Manggorio. Tumingin siya sa paligid. Makapal pa rin ang hamog. Ang mga ilaw sa Jones Bridge at Rojas Boulevard ay malabo. Walang nakakakita sa kanya. Isang malakas na busina ng barko ang umalingaw-ngaw. Tila tinutulungan siya nitong itago ang sekreto. Nagsagwan siya. Hindi papunta sa pampang. Kundi papasok sa isang makipot na estero na puno ng matataas na talahib at bakawan. Doon nakatago ang kanyang italyer. Ang kanyang key paraiso. Naanod ang bangka. Sa sahig nito, ang magandang babae na nakapula ay nakahiga na parang Sleeping Beauty. Pero, patay na nga ba talaga siya? Ang kanyang hinliliit. Gumalaw ito ng bahagya, pero hindi napansin ni Manggorio. Hindi masabi kung swerte ba iyon o malas. Mumiti si Manggorio sa sarili niyang mundo. Ang kamay na to. Ang gaganda ng mga daliri. Iniisip niya na ang itsura ng mga daliring ito sa loob ng garapon sa ilalim ng bahay niya. Sa kanyang tea koleksyon, matagal na siyang kulang ng magagandang daliri na gaya nito. Umihip ang malamig na hangin. Ang tunog ng mga paniki ay plap. Plap. Ang ilog pasig ay patuloy lang sa pag-agos ng walang pakialam. Blag. Ang tunog ng makapal na folder na ibinagsak sa mesa ay gumising kay Ate. Kiko. Inangat niya ang ulo at nakita ang station commander na nakapamiwang sa harap niya. Masakit ang ulo ni Kiko. Ang alak na ininom niya kagabi ay nananalaytay pa sa dugo niya. Mapait ang lasa ng bibig niya. Kiko. Lasing ka na naman ba ng ganito kaaga? Dismayadong sabi ng hepe. Hindi na kita kayang pagtakpan. May malaking kaso ngayon. Ayusin mo ang sarili mo. Sinubukan ni Kiko na hilamusan ang mukha at nagtanong, anong meron, Chief? Missing person lang naman to, di ba? Hindi ordinaryong tao, bulong ng hepe. Ang nawawala ay si Senora Isabel. Ang asawa ni Don Enrico, ang may-ari ng Golden Dragon Casino. Nanlaki ang mata ni Kiko. Don Enrico. Ang hari ng underworld sa Maynila. Ang negosyo ng alahas ay front lang, ang totoo ay sugal, prostitution, at money laundering. Ang pagkawala ng asawa nito ay hindi magandang balita para sa presinto. Hudyat ito ng bagyo. Kailan nawala? Kagabi. May mga saksi na nagsabing nakita siyang tumalon sa Pasig River. Pero hindi naniniwala si Don Enrico. Ang akala niya, kinidnap ang asawa niya at pinatay. Binigyan niya ang pulisya ng 24 oras. Kapag walang bangkay o walang nahuling suspect, susunugin niya ang Maynila. Bumuntong hininga si Kiko. CJ. Kakausapin ko siya. Ang bahay ni Don Enrico sa Dasmariñas Village ay hindi mukhang bahay, mukha itong kuta. Sa gate pa lang, may mga bodyguard na may mahahabang baril. Kinailangang ipakita ni Kiko ang badge niya bago makapasok. Nakakabingi ang katahimikan sa loob ng compound. Pagpasok sa mansyon, sobrang lamig ng aircon. Sa gitna ng malawak na sala, may isang giant aquarium.
Sa loob, may lumalangwe na dambuhalang red arowana. Si Don Enrico ay nakatalikod, nakaharap sa aquarium. Matangkad siya, nakasweet. May hawak na baso ng red wine. Atu. Kiko. Sabi ni Don Enrico nang hindi lumilingon. Nabalitaan ko ang tungkol sa'yo. Dati kang magaling na investigador. Nang namatay ang asawa mo, naging lasinggo ka. Nainis si Kiko pero nagtimpi. Don Enrico. Nandito ako para sa investigasyon. Noong nawala si Senora Isabel. Dahan-dahang humarap si Don Enrico. Masyadong kalmado ang mukha niya, na lalong nakakatakot. Ang mga mata niya ay parang mata ng arowana. Malamig at walang awa. Hindi ugali ng asawa ko ang magpakamatay, sabi ni Don Enrico sabay inom ng alak. Nag-away kami kagabi. Lumayas siya. Suot niya ang mahabang pulang bestida. Sa daliri niya, suot niya ang diamond ring na bigay ko. Sinulat ito ni Kiko sa notebook. Pulang bestida. Nagmaneho siya paalis. Huling nakita ang kotse niya malapit sa Delpan Bridge. Walang tao sa kotse. Isang sapatos lang ang naiwan. Naghulog ng pagkain si Don Enrico sa isda. Lumundag ang arowana, splash at kinain ito. Marami akong kaaway. Gusto nila akong saktan kaya ginalaw nila si Isabel. Ibinaba ni Don Enrico ang baso sa mesa, tok. Makinig ka. Pulis. Wala akong tiwala sa inyo. Sinasabi ko lang to. Kapag bukas ng umaga, wala pa si Isabel o ang bangkay niya. Papatayin ko lahat ng mangingisda, bangkero at squatter sa gilid ng ilog. Lahat ng nasa tubig, hihiwain ko ang tiyan. Banta yan, Don Enrico, sagot ni Kiko. Ang batas ay papel lang na sinusulatan ng mga may pera, ngumiti si Don Enrico. Gusto ko lang ang asawa ko. Buhay. O patay. Lumabas si Kiko na pinagpapawisan ng malamig. Ang bahay na iyon. Parang morgue. Sumakay siya sa patrol car at nagsindi ng yosi. Nanginginig ang kamay niya. Totoo ang sinabi ni Don Enrico. Pulang bestida, bulong ni Kiko. Para makahanap ng bangkay sa ilog. Kailangan niyang hanapin ang isang tao. Ang taong kinasusuklaman ng mga pulis pero laging kailangan. Ang body collector na si Mangorio. Pinaandar ni Kiko ang sasakyan papuntang Pantalan. Ibinalita sa radyo, isang malakas na bagyo ang parating ngayong gabi. Parating na ang bagyo. Bagyo ng kalikasan. At bagyo ng tao. Buhat-buhat ni Mangorio ang magandang babae na nakapula, binuksan niya ang secret door sa sahig ng kanyang kubo sa tubig. Isang masangsang na amoy ang sumingaw. Hindi amoy ipis, hindi amoy lansa. Kundi amoy formalin. Bumaba si Mangorio sa hagdan. Masikip ang basement pero maayos ang gamit. Ang dingding na kahoy ay binalutan ng plastic. Isang mahabang fluorescent light lang ang nagbibigay liwanag. Sa gitna ng kwarto, may isang stainless steel surgical table. Walang dugo, makinis at malinis. Dahan-dahang inilapag ni Mangorio ang babae doon. Sa mga istante sa dingding, may mga garapon na nakahanay. Sa loob ng mga garapon, may tubig na malinaw at may mga bagay na nakalutang. Unang garapon. Mata. Pangalawa. Tenga. Pangatlo. Dila. Daliri, ilong, puso. Ito ay isang museo ng parte ng katawan ng tao. Si Mangorio ay hindi lang taga-kolekta ng patay. Siya ay isang key artist. Kinuha ni Mangorio ang gunting at ginupit ang pulang bestida, gupit. Gupit. Lumitaw ang maputing katawan ni Isabel. Sinuri niya ang mga kamay at paa nito. Napakunot noo siya. Ang isang binti ng babae. Durog. Sa may tuhod, nangingitim na ito at lumabas ang buto. Malamang tumalon siya sa tulay at tumama sa semento. Umiling si Mangorio. Pangit. Ang binting ito ay hindi bagay sa kanyang kiperpektong asawa. Kailangan itong palitan. Lumakad si Mangorio sa malaking icebox sa likod. Binuksan niya ito, humuji ang usok ng yelo.
Sa loob, may bangkay ng isa pang babae na nakuha niya kahapon. Sira na ang mukha pero maganda ang binti. Ngumiti si Manggorio. Hinila niya ang bangkay na iyon sa mesa. Kumuha siya ng lagari, bonsaw. Inilapat niya ang lagari sa hita ng bangkay. Kriik. 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 Tunog ng bakal na kumukuskos sa buto. Nakakangilo sa loob ng saradong kwarto. Crack. Putol na ang buto. Hawak ni Manggorio ang putol na binti ng may kasiyahan. Maganda. Pwede nang ipalit sa bali na binti ng magandang babae. Inilagay niya ang binti sa metal tray. Bumalik siya sa surgical table. Nakahiga si Senora Isabel. Hinawakan ni Manggorio ang kamay nito. Ang ganda ng daliri. Pero, sa palasingsingan, may diamond ring na agaw pansin. Ayaw ni Manggorio sa diamante. Ayaw niya sa ginto. Malas yan. Sinubukan niyang tanggalin ang singsing. Ayaw matanggal. Namamaga ang daliri. Humawak ulit ng gunting si Manggorio. Gupitin ang singsing. O gupitin ang daliri. Sayang ang magandang daliri. Pero kung may singsing, hindi ito dalisay. Nagdesisyon siya. Inilagay niya ang gunting sa puno ng daliri. Tok. Biglang may tunog. Wala sa kwarto. Sa itaas. Sa labas ng bangka. Tunog ng bangkang dumikit. Tumigil si Manggorio. Matalas ang mata niya parang hayop. Manggorio. Nandyan ka ba? Sigaw mula sa taas. Boses na pamilyar. Atu. Kiko. Napakunot noo si Manggorio. Bakit ang aga ng pulis ngayon? Binitawan niya ang gunting. Kumuha ng trapal at tinakpan ang katawan ni Isabel. Tapos umakyat siya. Hindi niya alam na. Sa ilalim ng ilaw ng fluorescent. Ang mata ni Isabel ay gumalaw ng bahagya. Isang patak ng luha ang tumulo. Gising na siya. Narinig niya ang lahat. Ang tunog ng lagari sa buto. Ang paghasa ng kutsilyo. Malabo ang paningin niya. Nasaan siya? Ang natatandaan niya, nag-away sila ng asawa niya. Pumunta sa Delpan. Naglasing. Tapos nadulas at nahulog sa tubig. Sinubukang ilingon ni Isabel ang ulo niya. Ang nakita niya ay impyerno. Mga garapon na mailamang mata ng tao. At ang mga matang yon ay nakatingin sa kanya. Ah! Gustong sumigaw ni Isabel pero walang boses. Tumingin siya sa baba. Wala na ang pulang bestida. Hubot-hubad siya. Ang kaliwang binti niya ay durog. Pero ang mas nakakatakot. Sa metal tray sa tabi ng paa niya. Isang putol na binti ng tao. Binting kakahiwain lang. Sariwa ang laman, puti ang buto. Hindi kanya iyon. Binti ng ibang tao. Naintindihan na ni Isabel. Ang may-ari ng kwartong ito ay puputulin ang binti niya at ikakabit ang binting yon. Hindi na siya tao. Magiging manika siya. Nagtakip ng ilong si Kiko. Anong amoy yan, Gorio? Parang amoy ospital. Yumuko si Manggorio. Tinuro niya ang isang balde na may chlorine. Nag-sign language siya na naglilinis ng bangka. Amoy lansa kasi. Nagduda si Kiko. Ikaw, may nakita ka bang bangkay ng babae na nakapulang bestida? Umiling si Manggorio. Nagpa-inosente. Ah! Ah! Tinuro niya ang malaking ilog. Wala. Tinapakan ni Kiko ang sahig ng bangka, blag. Blag. Parang may guwang sa ilalim. Nagbago ang mukha ni Manggorio pero bumalik din agad sa dati. Gorio. Sinasabi ko sa'yo. Hinawakan ni Kiko ang balikat ni Gorio. Hinahanap ni Don Enrico ang asawa niya. Kapag nagtago ka ng bangkay o gumawa ng kalokohan, hindi maganda ang ikakamatay mo. Hindi kita kayang protektahan. Tumango-tango si Manggorio at nag-sign ng sorry. Binitawan ni Kiko. Walang kwenta kausap ang pipi. Tara. Sa iba tayo maghanap.
Nang makaalis ang bangka ng pulis, ang mukha ni Manggorio ay naging kasing lamig ng yelo. Naglakad siya papunta sa secret door. Umalis na ang pulis. Ngayon, pwede na niyang ituloy ang kisiningki niya. Kriik. Bumukas ang pinto. Kumabog ang dibdib ni Isabel. Pumikit siya, nagkunwaring tulog. Mga yabag papalapit. Yumuko si Manggorio at tiningnan si Isabel. Nakita niyang nanginginig ang talukap ng mata nito. Nakita ang luha. Ngumiti siya. Gising na pala. Good. Mas maganda ang manikang buhay. Hinaplos ng magaspang niyang kamay ang mukha nito. Hindi nakatiis si Isabel, dumilat siya. Nakita niya ang nakakatakot na mukha ni Manggorio. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa pagnanasa. Ah! Ah! Hinalikan ni Manggorio ang buhok niya. Kinuha niya ang karayom at sinulid, curved surgical needle and nylon thread. Hinawakan niya ang bali na binti ni Isabel. Ang kabilang kamay, hawak ang lagari. Kailangan munang putulin ang sirang binti. Nanlaki ang mata ni Isabel. Huwag. Parang awa mo na. Pinunasan ni Manggorio ang luha ni Isabel at sinubo sa sariling bibig. Maalat. Gusto niya. Inilapat niya ang lagari sa hita ni Isabel. Kriik. Bumaon ang lagari sa balat. Bumulwak ang dugo. Namimilipit si Isabel. Ang sakit ay tumagos hanggang utak. Kriik. Kriik. Crack. Ang tunog ng pagputol ng binti ay umalinggaw sa basement. Bang! Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sa isang looban malapit sa ilog, pinaluhod ni Don Enrico at ng 20 niyang tauhan ang 1-0 mangingisda. Tatanungin ko ulit, mahina ang boses ni Don Enrico. Kagabi, may nakita ba kayong babaeng nakapula na naanod? O nakita niyo yung pipi? Wala. Wala kaming nakita, Don Enrico, umiiyak na sagot ng mangingisda. Mas mahalaga pa pala sa inyo ang isda kaysa sa asawa ko. Tumango si Don Enrico. Itinaas ng tauhan niya ang itak. Sap! Putol ang ulo ng mangingisda. Isa pa. Boss, bulong ng isang tauhan. Kung may kumuha ng bangkay, iisa lang ang tao dito. Yung taong hindi takot sa multo. Yung body collector. Si Gorio. Opo. Nasa kabilang ibayo siya sa may baseko. Sugurin siya. Hihimayin ko siya gamit ang kamay ko. Umiinom ng kape si Kiko. Hindi siya mapakali. Chlorine. Chlorine, bulong niya. Hindi malinis na tao si Gorio. Bakit siya bibili ng mahal na panlinis? At ang amoy na yon. May halong formalin. Nanlaki ang mata ni Kiko. Si Gorio. Nagtatago siya ng bangkay? Tumakbo siya sa archives. Nakita niya ang lumang file. 15 taon na ang nakakaraan. Tunay na pangalan, Gregorio Manalo. Dating morgue assistant sa GIV. Tinanggal sa trabaho dahil sa pagnanakaw ng parte ng katawan at necrophilia. Pagkatapos, nasunog ang mukha sa aksidente at nawala. Diyos ko, nanginig ang kamay ni Kiko. Hindi lang siya body collector. Siya ay Frankenstein. Sir! Sir! Takbo ng pulis. Sina Don Enrico papunta na sa kubo ni Gorio. Dala ang buong private army. Papatayin daw nila ang pipi. Yari na. Binunot ni Kiko ang baril. Ilabas ang motorboat. Gyera na to. Crack. Naputol na ang huling buto. Natanggal na ni Manggorio ang kaliwang binti ni Isabel. Inihagis niya ang putol na binti sa balde. Kleng. Wala nang luhang mailabas si Isabel. Manhid na siya sa sakit. Wala na ang binti niya. Naghugas ng kamay si Manggorio. Pula ang tubig. Kumanta siya ng lulabi. Tulog na. Mahal ko. Kinuha niya ang bagong binti. Ang maputing binti na galing sa yelo. Itinapat niya ito sa tuhod ni Isabel. Ay, sal. Sukat na sukat. Kinuha niya ang surgical needle.
Tinusok ang black nylon thread. Nagsimula siyang manahi. Tusok. Baon ang karayom sa laman ni Isabel. Tusok. Baon sa bagong binti. Gustong sumigaw ni Isabel ng tiya, pero paos na siya. Kitang-kita niya. Ang itim na sinulid ay hinihila ang binti ng ibang tao para idikit sa kanya. Kalmadong nananahi si Manggorio. Isang tahi. Dalawang tahi. Ang tahi ay parang sentipede na gumapang sa tuhod niya. Pagkalipas ng 30 minuto, tapos na ang operasyon. Ang kaliwang binti ni Isabel ay maitbagot na. Sa taas, kulay morena, sa baba, maputla. Ngumiti si Manggorio. Isa na lang. Yung sing-sing. Kinuha niya ang bone cutter. Puputulin na lang niya ang daliri. Blag. Yumanig ang buong bangka. Yabag ng mga tao sa taas. Bog. Bog. Putok ng baril. May kwarto sa ilalim. Buksan ang sahig. Kapag nandyan ang asawa ko, tatarakan ko ang hayop na iyan. Boses ni Don Enrico. Namula ang mata ni Manggorio. Sinisira nila ang paraiso niya. Lumingon siya kay Isabel. Huwag kang matakot. Proprotektahan kita. Kinuha ni Manggorio ang tadtaran, meat cleaver at isang garapon ng asido. Nagtago siya sa ilalim ng hagdan. Bang! Sinipa ang pinto. Tumalon pababa ang isang tauhan ni Don Enrico. Hoy! Nakita li. Binuhusan ni Manggorio ng asido ang mukha nito. Nalusaw ang mukha. Itinaas ni Manggorio ang tadtaran. Simula na ng patayan. Bang! 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 Umulan ng bala pababa. Basag. Sumabog ang garapon ng mga tenga. Hinila ni Manggorio ang taong natapunan ng asido para gawing human shield. Bumaba kayo. Patayin nyo. Utos ni Don Enrico. 2 tauhan pa ang bumaba. Hindi pa nakakatapak sa sahig. Sap! Tumalsik ang tadtaran sa liig ng isa. Lumaban si Manggorio parang halimaw. Binasag niya ang fluorescent light. Isisik. Dilim. Naipit si Isabel sa gitna ng gyera. Lumilipad ang bala sa ibabaw niya. May tumalsik na likido sa mukha niya. Dugo. Tapos may matigas na bagay na nahulog sa dibdib niya. Nang kumidlat, nakita niya ang isang mata ng tao na nakatingin sa kanya mula sa dibdib niya. Dumating ang bangka ng pulis. Hoy! Nagpuputukan na. Buksan ang searchlight. Tinutukan ng ilaw ng pulis ang bangka ni Gorio. Nakita ang mga tauhan ni Don Enrico na namamaril. Pulis! Tigil! Barilin! Pati pulis barilin! Utos ni Don Enrico. Wala na siyang pakialam sa batas. Bang! Bang! Gumanti ng putok ang mga pulis. Banggain nyo! Wasakin ang bangka! Utos ni Kiko. Binangga ng bangka ng pulis ang kubo ni Gorio. Kabuom! Dahil sa lakas ng bangga, nagtumbahan ang lahat. Nahulog si Isabel sa mesa, blag. Nalukot ang bago niyang binti sa ilalim ng katawan niya. Pumutok ang tahi, lumabas ang dugo. Bumangon si Manggorio. Hawak ang lagari. Sa harap niya, si Don Enrico. Tumalon ito pababa, hawak ang gold-plated na baril. Isabel. Natigilan si Don Enrico. Nakita niya ang asawa niya. Hubad. At may nakakabit na binti ng patay. Ano? Anong ginawa mo? Nanginig ang labi ni Don Enrico. Lumabas si Manggorio sa dilim. Tinuro si Isabel. Ganda. Hayop ka. Namaril si Don Enrico, bang. Bang. Nakaiwas si Manggorio. Sinugod niya at tinaga ng lagari ang binti ni Don Enrico. Tumba ang Don.
Nagbuno sila sa sahig na puno ng dugo at formalin. Nagsimulang pumasok ang tubig ilog sa butas ng bangka. Hush! Hanggang baywang na ang tubig. Sa ibabaw ng tubig, lumulutang ang mga mata, tenga at daliri. Sinakal ni Mangorio si Don Enrico at inilubog sa tubig. Kinahig ni Don Enrico ang mukha ni Mangorio. Itinaas ni Gorio ang lagari. Sap! Bumaon ang lagari sa balikat ni Don Enrico. Mapula na ang tubig. Tumalon si Kiko pababa splash. Nakita niya ang eksena at gusto niyang sumuka. Sopas ng tao. Itigil niyo iyan. Lumingon si Mangorio. Duguan ang mukha. Bang! Binaril ni Kiko si Gorio sa braso. Binitawan ni Gorio si Don Enrico. Sumisid siya sa tubig. Glog. Nalulunod na si Isabel. Nakatali pa rin siya sa mesa. Umahon si Mangorio sa tabi ni Isabel. Hindi niya ibibigay ang babae sa pulis o sa asawa nito. Dadalhin niya ito sa ilalim ng tubig. Sinubukan niyang itaob ang mesa. Hawk! Nalulunod na si Isabel. Ang bagong bintik niya ay lumulutang. Tumalon si Kiko para tumulong. Sinuntok niya si Gorio. Si Don Enrico na sugatan ay tumulong din. Ang asawa ko. Pinagtulungan nilang iangat ang mesa. Nakaahon ang ulo ni Isabel, ha? Ha! Ayaw sumuko ni Mangorio. Tinagan niya ang poste ng bangka. Ah! Ah! Crack! Blag! Bumigay ang kisame ng bangka. Ang buong istruktura ay lumubog sa ilalim ng ilog Pasig. Sa ilalim ng tubig, mabagal ang lahat. Pinutol ni Kiko ang tali sa kamay ni Isabel. Putol na. Lumangway si Mangorio at hinila ang paa ni Kiko. Blog. Tumba si Kiko. Sinakal siya ni Gorio. Biglang. Binangga ni Don Enrico si Gorio. Inulo niya ang mukha nito. Nakatakas si Kiko, hinila niya si Isabel paitaas. Sa ilalim. Si Don Enrico at Mangorio. Sinakal ni Gorio ang Don. Ang isa niyang kamay, nakadampot ng mahabang distornilyador, screwdriver, na lumulutang. Tumingin sa taas si Don Enrico. Nakita niyang ligtas na nakaahon ang asawa niya. Tanggap na niya. Tusok. Ibaon ni Mangorio ang screwdriver sa mata ni Don Enrico. Namatay si Don Enrico sa ilalim ng ilog. Tumingala si Mangorio. Nakita niyang paalis na ang kanyang imanika. Hindi pwede. Lumangway si Mangorio paitaas. Hinablot niya ang binti ni Isabel. Ang nahawakan niya ay ang bagong binti. Sinipa ni Kiko si Gorio sa mukha, ibog. Nabitawan ni Gorio ang binti. Sumabit ang damit niya sa pako ng lumulubog na bangka. Hindi siya makawala. Hinihila siya ng bangka pababa sa putik. Inabot niya ang kamay kay Isabel. Pero sa paligid niya, ang mga mata, tenga, at kamay galing sa mga basag na garapon ay pinalibutan siya at hinila siya pababa. Ang kanyang koleksyon ay binabawi na siya. Haa! Umahon si Kiko sa tubig. Hinila niya si Isabel sa maputik na pampang. Sumuka ng tubig si Isabel. Buhay siya. Pero nang tingnan niya ang binti niya, nakakabit pa rin ang binti ng patay sa katawan niya. Pasig River. Sunset. Nakatayo si St. Kiko sa esplanade, nakatingin sa ilog. Hindi na siya umiinom ng alak. Kape na lang. Ilang linggo nag-search and rescue ang pulisya. Nakakita sila ng pira-pirasong kahoy, mga buto. Pero, hindi nahanap ang bangkay ni Mangorio at Don Enrico. Nilamon na sila ng ilog. Sir! Lumapit ang baguhang pulis. Nakalabas na ng ospital si Senora Isabel. Ilset. Alam ni Kiko na pinutol na ng doktor ang bagong binti dahil na impeksyon ito. Ngayon, putol na ang isang paa niya. Pero lagi raw itong binabangungot at sumisigaw ng, alisin niyo to. Tanggalin niyo ang binti na to. At isa pa sir, bulong ng pulis. Sabi ng mga mangingisda sa Baseco.
Kapag hating gabi, may nakikita silang lumang bangka na lumulutang. May nakasakay daw na taong sunog ang mukha, kumakanta ng lulabi. Hinawakan ni Kiko ng mahigpit ang kape. Kwento lang yan. Naglakad siya palayo. Umihip ang hangin galing sa ilog. Parang may kasamang himig na. Tulog na. Mahal ko. Ang ilog Pasig ay patuloy na umaagos ng tahimik.